Mic check, 1, 2, 1, 2. Yan, good morning. So yes, tama yung nababasa nyo dito sa title ng video na to. I'm officially switching sides from Shell. Lilipat na tayo sa Sea Oil. So i-discuss natin dito ngayon yung mga reasons. Firstly is yung price. Okay, so alam naman natin na Shell ang pinaka mapresyong gasolina dito sa Pilipinas ngayon, no? So yung premium nila, which is yung Shell V-Power, is nasa 73 na yata. Next week tataas na naman ng gasolina. So matik yun. Medyo mas masakit na naman yung mangyayari. Sunod naman is yung octane rating. Okay, so medyo komplikado yung pagdating sa octane. Kasi yung sa Shell, ang meron lang sila is yung V-Power, which is 95 octane lang. Although okay naman na yun sa makina natin, kasi nasa high compression side tayo, which is 13:2 yung compression ratio ng Yamaha R3. Okay, sa Sea Oil, yung blue gas nila is 97 octane yun. So dito kasi sa Sea Oil Kabayan, wala silang premium, wala silang 95. So 97 or yung regular gas na 91 ang meron sa kanila. Okay, so ayan, papiyawan natin yung about dyan sa octane rating na yan. Okay, so mas maganda kasi kung pag high compression kasi ang makina ng isang sasakyan o ng isang motor, mas maganda na gumamit ng mas mataas na rating. So meron naman tayong octane rating chart. Pwede nyo namang i-google yan, or ilagay ko na lang dito. Pagka kasi high compression na yung makina natin, dapat high octane yung gamitin natin para maiwasan natin yung knocking. Okay, yung knocking, marami ring explanation dyan. Actually, very complicated yan pagdating sa knocking na yan. So, i-search nyo na lang kung ano. Ngayon, dahil high octane yung ating motor, kailangan natin gumamit ng mas mataas na octane rating ng, na octane rating ng gasolina. Kaya isa rin yun sa reason kung bakit tayo mag-shift sa 97 ng Sea Oil. Though okay naman yung performance nung V-Power ng Shell sa akin sa motor na to, pero yun nga, kasi nga nadamay pa yung about sa price nung gasolina, kaya tayo mag-shift. Ayan. Pangatlo, meron silang Sea Oil app. Okay, yung price lock, search nyo sa Google Play, meron yan. So i-discuss natin mamaya kung paano i-operate or paano gawin yung or paano bumili ng gas sa price lock. Mag-guide kayo. Okay, so sa price lock, meron din siyang points, VIP points, which is parang sa Shell din, na pwede mong ibili ng mga Shell products or pwede mong ibili ng gasolina, ganyan. So meron din dito sa Sea Oil. Okay, so ayan, yung sa price lock pala, ang main reason or ang main advantage nun is halimbawa ngayon, which is Friday, 66 ang gasolina, and then next week magiging 67. So today pa lang pwede ka nang bumili ng gasolina, which is 66 pesos per liter pa lang. And then next week mo na siya pwedeng ipagasolina. Okay, so hindi magbabago yung presyo. Kung magkano yung bili mo dun sa app ng Sea Oil, which is yung price lock, yun pa rin yung magiging price nung gasolina pagka dinala mo na sa Sea Oil gas station. Yun, isang magandang reason yun para at least makabili ka na ng gasolina in advance ng murang presyo. So hindi mo na kailangang pumunta sa Sea Oil ng mabilisan para lang magpagasolina. Okay, so ngayon malapit na tayo sa Sea Oil. Magpapagas tayo gamit yung price lock natin. Okay, so try natin i-full tank tong motor kasi ayan,
blinking na eh. Actually 40 kilometers nang blinking yan. So hanggang 65 kasi itong motor natin, hanggang 65 kilometers bago mawalan ng gasolina. So sinubukan ko minsan para syempre makita naman natin kung ano yung range ng gasolina natin pagka nasa warning na siya. Ayan, andito na tayo sa Sea Oil. Try natin, tanong kung tumatanggap sila ng price lock. Wala pa? Tumatanggap kayo ng price lock, no? Oo. Sige, sige. Break na lang ako mamaya. Nagkakarga pa lang pala sila, nagbababa pa ng gasolina yung truck. Ayan. Advice ko lang din pala, no? Pagka nakita ninyo na may nagbababa ng gasolina sa truck sa mga gas station, wag muna kayo magpagas doon or manap na muna kayo ng ibang gas station. Bakit? Kasi yung dumi sa ilalim ng tangke ng mga gas station is na di-disturb, so umiikot yung mga dumi na yan. Tapos halimbawa nagpagas ka habang nagbababa sila ng gasolina galing sa truck, pwedeng pumunta or may bomba sa tangke ninyo yung mga dumi na umiikot doon sa gas station. So mas okay yung after nang magbaba, siguro mag-subside mo na mga 1 to 2 hours ganyan, para din malinis yung papasok na gasolina doon sa inyong mga tangke. So tinuro yan ng pinsan natin na dating nagtrabaho rin sa isang gas station. So in-advise siya sa akin yun na huwag mo na magagas pagka nagbababa sila ng gasolina, kasi nga madumi. Okay? So mamaya babalik tayo doon. Hindi pa kasi pwede. So samahan nyo ako mamaya, balikan natin si Sea Oil. And so ina-navigate natin ngayon itong Sea Oil app or yung price lock. Ito, ipapakita ko kung paano mag-cash in using GCash. So lalagay lang natin yung amount kung magkano ipapalagay natin or ika-cash in natin na gas. Then select cash in. And after nyan, ayan, magko-confirm siya sa GCash ninyo. Tapos wait nyo lang hanggang may lagay ninyo yung notification number at the same time yung passcode ng inyong GCash. And then click cash in. So after nyan, ayan, close or i-back nyo lang. Ayan, kung mapapansin niyo nag-reflect na yung balance na 700. Now, ito naman is kung paano bibili ng fuel. Ayan, click lang natin kung ano fuel yung gusto natin, either diesel, regular, or yung premium, which is yung 97. Then lagay lang natin yung amount, 700. Ayan. Then click buy fuel. Okay, so after nyan, okay na. Punta lang kayo sa fuel tank ninyo. Ayan, punta lang kayo sa fuel tank ninyo. Ayan, nag-reflect na yung 12 liters na fuel, no, na binili natin. Okay. And so galing na tayo sa Sea Oil. Namatay yung GoPro ko, ewan ko kung bakit. Maulan kasi. So ayan, kung mapapansin nyo kanina, diba, dito sa may fuel tank, diba nakalagay dyan kanina 12 liters. So nagamit na natin siya. Ayan, so makikita nyo 1.58 na lang yung natira. Ayan, so yun na lang yung natira doon sa fuel natin. Tapos kung magka-cash in ka, ganun ulit, same lang. Mag-cash in lang ka dito, either bank or e-wallet or yung mga GCash, ganyan. Tapos yun, pwede ka na ulit bumili ng gas. Okay, so nailagay natin lahat yung 12 liters, no. Actually kulang pa nga, pero nasa full na yung ano natin, yung fuel indicator natin. Ayan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance niya, no. Hindi ko pa masasabi sa ngayon kasi
medyo pangit yung panahon, hindi natin matesting nung maayos yung motor. Pero based on initial reaction ko lang, ewan ko kung placebo effect lang to, pero mas naging or mas responsive yung throttle ko nung nilagay natin yung 97 octane ng sea oil. Ewan ko, siguro dahil din mas mataas yung octane rating niya compared dun sa Shell. Pero pag naggagas kasi ako from generic gasoline stations, yung mga local lang, napagkukumpara ko talaga sila sa V-Power dati ng Shell, no? Unang-una is yung sa performance, malayong mas maganda yung performance ng V-Power. Tapos sa fuel consumption, dun sa fuel consumption, malaki yung difference nila, no? Mas nagiging matipid yung motor ko pagka V-Power yung nilalagay ko before. I don't know kung paano ang explanation nun, pero yun ang napansin ko. Siguro nasa, sabihin natin 30 kilometers yung difference nila when it comes to range pagka nagagas ako sa, pagka full tank basis yun, pag nagagas ako sa Shell versus nagagas ako sa mga generic gas stations. Yun yung difference nila. Mas nagiging matipid, at the same time mas maayos yung performance ng motor natin. Ngayon, itong 97 ng sea oil, subukan natin in long run. Bigyan ko kayo ulit ng update kung paano yung performance nito at yung gas consumption niya nitong 97 octane. By the way, 14 liters tong capacity ng tangke natin, pero hindi siya umabot dun sa pinaka neck nung tank natin, no? So siguro kung matadagdagan pa ng 1 litro pwede, kasi sagad na sagad tong tangke natin eh. Hindi natin siya, napa-warning natin siya lately, kaya kinain niya lahat yung 12 liters. Okay, tapos yun nga, may natanggap din pala tayong points from dun sa VIP app ng Price Lock. Okay, so different din yun, mamaya ipakita ko. May natanggap tayong points, hindi natin sure kung saan siya pwedeng gamitin. Siguro pwede rin ipanggas soon, no? Tulad din sa Shell, yung points ng Shell. Ayan. So sige, hanggang dito na lang muna. Babalikan ko kayo kung paano yung magiging performance and fuel consumption na itong 97 octane ng sea oil. Okay?